Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at hindi pa miyembro ng SSS, GSIS o anumang pension system, mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo ngayong Oktubre 2025 na pwedeng magbigay ng dagdag na pera sa inyong bulsa bawat buwan. Maraming seniors ang hindi alam na may karapatan sila na makatanggap ng pera mula sa gobyerno kahit na hindi sila nag-contribute sa anumang retirement fund sa buong buhay nila. Ito ang tinatawag na Universal Social Pension at sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan kung paano ninyo makukuha ang pera na ito, magkano ang matatanggap ninyo, at kailan eksaktong lalabas ang bayad para sa buwan ng Oktubre. Ang totoo, maraming seniors ang nawawalan ng mahigit 5,000 o 10,000 piso bawat taon dahil hindi nila alam ang tamang proseso o dahil nahuli sila sa pag-claim. May mga kasong nahinto ang pensyon dahil sa simple naming pagkakamali sa dokumentasyon o kaya naman ay may mga nakatagong benepisyo na pwede ninyong i-claim kasama ng inyong regular na social pension. Kaya mahalaga na marinig ninyo ang lahat ng detalye na ito mula simula hanggang dulo dahil bawat salita dito ay pwedeng magdagdag ng kita sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na ngayong tumataas ang presyo ng bilihin. Kaya naman, mga mahal kong kababayan, huwag ninyong skip ang video na ito dahil pagkatapos ninyong manood, mas malinaw ang inyong maiintindihan kung paano kayo makakakuha ng social pension ngayong Oktubre 2025 at kung paano ninyo mapapabilis ang pagdating ng pera sa inyong kamay. Ang social pension ay hindi biro, mga kaibigan, dahil sa panahon ngayon na ang kilo ng bigas ay umaabot na sa 50 o 60 pesos, ang kilo ng manok ay nasa 200 pesos at ang presyo ng kuryente ay tumaas na naman, ang bawat piso na pwede nating makuha mula sa gobyerno ay napakahalaga. Hindi ito charity o awa, mga kasama. Ito ay karapatan ninyo bilang senior citizen ng Pilipinas na nag-ambag sa lipunan sa loob ng maraming taon. Kaya habang may panahon pa, makinig tayo ng mabuti at siguraduhing nakakakuha kayo ng lahat ng benepisyong dapat na sa inyo. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano talaga ang Universal Social Pension at sino ang qualified na makatanggap nito ngayong 2025. Ang social pension ay isang programang pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas na wala ng ibang regular na pension mula sa SSS, GSIS, military pension o pribadong kumpanya. Ang ibig sabihin ng indigent ay mga seniors na nakatira sa mahihirap na kondisyon at walang sapat na kita para mabuhay ng komportable. Ngayong 2025, ang halaga ng social pension ay 500 piso bawat buwan na ibinibigay quarterly o every 3 months. Kaya kung i-compute natin, ang isang senior ay makakatanggap ng 1,500 piso kada quarter o kung itotal sa buong taon, 6,000 piso. Ang pera na ito ay direktang ibinibigay sa senior mismo o sa kanyang authorized representative kung hindi na siya makalalabas ng bahay dahil sa edad o sakit. Ngayon, alam ko na ang tanong ninyo, kailan lalabas ang pera para sa Oktubre 2025? Ayon sa schedule ng DSWD, ang payout para sa fourth quarter ng 2025 na sumasaklaw sa mga buwan ng Oktubre, Nobyembre, at Disyembre ay magsisimula na sa ikalawang linggo ng Oktubre. Ang mga payout ay ipinapamahagi kada munisipyo o kada city, kaya hindi sabay-sabay ang lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Ang mga seniors sa Metro Manila ay karaniwang nauuna sa payout kaysa sa mga probinsya, pero depende pa rin ito sa bilang ng beneficiaries sa bawat lugar at sa kakayahan ng local DSWD office na ma-process ang mga payout.
Sa karanasan ng maraming seniors na nakausap ko, ang mga nasa urban areas ay nakakatanggap ng pera nila sa loob ng Oktubre 10 hanggang Oktubre 20, habang ang mga nasa malayong probinsya ay minsan umabot pa ng katapusan ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre. Kaya ang advice ko sa inyo, mga kasama, ay makipag-ugnayan na kayo sa inyong barangay office o sa mismong DSWD office ng inyong municipality para malaman ninyo ang eksaktong petsa ng payout sa inyong lugar. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil ito ay karapatan ninyo at trabaho nila na magbigay ng impormasyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, gusto kong banggitin ang isang napakahalaga na bagay na maraming seniors ang hindi alam. May mga kasong ang social pension ay pwedeng ma-reduce o kaya naman ay ihinto kung may pagbabago sa inyong circumstances. Halimbawa, kung may isa sa inyo na nagsimula ng makatanggap ng SSS pension o kaya naman ay nag-start kayong makatanggap ng financial support mula sa anak o kamag-anak na regular na at documented, ang DSWD ay may karapatang i-review ang inyong eligibility. Hindi ibig sabihin na aagad kayong matatanggal sa listahan, pero may validation process na nangyayari bawat taon kung saan hinahanapan ng update ang lahat ng beneficiaries. Kaya ang mahalaga dito, mga kaibigan, ay laging updated ang inyong records sa barangay at sa DSWD. Kung may pagbabago sa inyong living situation, employment status ng mga kasama ninyo sa bahay, o kaya naman ay may naging additional income source, dapat ninyong i-report ito para maiwasan ang problema sa hinaharap. May mga seniors kasi na nahinto ang kanilang pensyon dahil sa maling informasyon na naibigay at pagkatapos ay nahirapan silang maibalik ang benepisyo dahil kailangan nilang mag-file ng bagong application. Ayaw naman nating mangyari ito sa inyo. Kaya transparency is very important. Sunod nating pag-usapan ay kung paano kayo mag-apply para sa social pension kung hindi pa kayo currently enrolled sa programa. Ang unang hakbang ay pumunta sa inyong barangay office at ipaalam sa barangay captain o sa barangay social welfare officer na gusto ninyong mag-apply para sa social pension. Dadalhin nila kayo sa proseso ng pag-fill up ng application form at mag-a-assess sila kung kayo ay qualified based sa inyong economic status. Ang mga dokumento na kailangan ninyo ay valid ID na may birthday, proof of residency tulad ng barangay clearance o certificate of residency at kung mayroon ang inyong senior citizen ID. Hindi kailangan ng malaking pera para mag-apply, mga kasama, dahil ang application para sa social pension ay libre. Kung may sino mang humihingi sa inyo ng bayad para sa application, ito ay scam at dapat ninyong i-report sa DSWD o sa barangay. Matapos ang assessment, ang barangay ay magsusumite ng inyong application sa municipal o city DSWD office at doon na nila i-validate ang inyong eligibility. Ang buong proseso ay tumatagal ng 2 hanggang 3 buwan. Kaya kung hindi pa kayo naka-enroll at gusto ninyong makatanggap ng payout sa 2026, ngayon na ang tamang panahon para mag-apply. Ang isa pang importanteng punto na gusto kong i-highlight ay ang tungkol sa authorized representative. Maraming seniors, lalo na ang mga may edad na 75 pataas, ay nahihirapang pumunta sa payout centers dahil sa mobility issues, sakit, o kaya naman ay wala ng lakas para maglakad ng malayo. Para sa mga ganitong sitwasyon, ang DSWD ay pumapayag na may authorized representative na kukuha ng pera sa ngalan ng senior. Pero tandaan ninyo mga kaibigan, kailangan na may notarized Special Power of Attorney o SPA. O kaya naman ay may authorization letter na may pirma ng senior at ng barangay captain. Ang representative ay dapat din na magdala ng valid ID ng senior at ng sarili niyang ID. Ang problema na nakikita ko sa maraming lugar, mga kasama, ay ang hindi maayos na dokumentasyon ng authorization. Kaya ang representative ay hindi nakapag-claim ng pera
at kailangan pang bumalik ng 1 o 2 beses. Kaya para maiwasan ito, siguraduhin kumpleto ang inyong mga dokumento bago kayo pumunta sa payout center. Mas mabuti ng sobra ang dala ninyong dokumento kaysa kulang dahil pag kulang, sayang ang oras at pamasahe. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa coordination ng social pension sa ibang benepisyo na pwede ninyong makuha bilang senior citizen. Maraming seniors ang hindi alam na kahit na nakakatanggap sila ng social pension, qualified pa rin sila sa ibang benepisyo tulad ng PhilHealth, Senior Citizen Discount at pati na rin ang Century Hospitalization Benefit mula sa DSWD. Ang Century Hospitalization Benefit ay isang one-time cash assistance na 10,000 piso para sa mga seniors na 100 taong gulang na pataas. Pero ang hindi alam ng marami, may mga additional cash grants din na pwedeng i-claim ng mga seniors na 80 pataas kung sila ay nag-qualify based sa kanilang health condition at economic status. Kaya huwag ninyong isipin na ang social pension lang ang pwede ninyong makuha, mga kaibigan. Magtanong kayo sa inyong barangay at sa DSWD kung ano pa ang ibang programang pwede ninyong applyan. Ang bawat karagdagang benepisyo ay nakakatulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa pagbili ng gamot, pagkain at iba pang basic necessities. Ang isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa tax implications ng social pension. Ang magandang balita, mga kasama, ay ang social pension ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang buong 500 piso na matatanggap ninyo bawat buwan ay walang kaltas na buwis. Hindi kayo kailangang mag-file ng income tax return para sa social pension at hindi rin ito counted as taxable income. Ito ay malinaw na nakalagay sa batas. Kaya kung may sinumang magsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng tax para sa social pension, mali sila at huwag kayong maniniwala. Ang lahat ng pera na ibibigay ng DSWD sa inyo ay para sa inyo lang at sa inyong pamilya. Walang kaltas na buwis o kayaman ay administrative fee. Ang tanging responsibilidad ninyo lang ay siguraduhin kayo ay nag-comply sa lahat ng requirements at nag-update ng inyong records. Ngayon, tungkol naman sa mga tips kung paano ninyo mapapabilis ang payout at kung paano makakaiwas ng problema sa pag-claim. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information sa barangay at sa DSWD. Kung nagbago ang inyong address, cellphone number o kaya naman ay ang contact person ninyo, i-report ito kaagad para hindi kayo mahirapang makontak ng DSWD kung may announcement o update tungkol sa payout. Pangalawa, laging magdala ng extra copies ng inyong valid ID at senior citizen ID. May mga payout center na humihingi ng additional identification lalo na kung may delay sa inyong records. Kaya para sigurado, magdala ng 2 o 3 valid IDs. Pangatlo, kung possible, pumunta sa payout center ng maaga sa umaga, around 7 a.m. to 8 a.m. para makaiwas ng mahaba na pila. Ang experience ng maraming seniors ay mas mabilis ang proseso sa umaga kaysa sa hapon dahil mas konti pa ang tao at mas fresh pa ang mga staff ng DSWD. Pang-apat, kung kayo ay may health condition na hindi kayo pwedeng matagalan sa init o sa pila, magsabi kayo sa barangay health worker o sa DSWD staff para kayo ay ma-prioritize. May senior citizen lane sa karamihan ng payout centers at may special accommodation din para sa mga PWD senior citizens. At panghuli, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may hindi kayo maintindihan sa proseso o kaya naman ay may doubt kayo sa inyong eligibility, magtanong kayo ng malinaw sa staff ng DSWD o sa barangay officer. Ang trabaho nila ay tumulong sa inyo kaya huwag kayong mag-atubili. Ang isa pang bagay na gusto kong i-emphasize ay ang tungkol sa validation process na ginagawa ng DSWD bawat taon. Every year,
Karaniwang sa Pebrero o Marso, ang DSWD ay nagsasagawa ng revalidation ng lahat ng social pension beneficiaries. Ang ibig sabihin nito, kailangan ninyong pumunta sa barangay o sa DSWD office para ma-confirm na kayo ay buhay pa at na wala kayong ibang pensyon na natatanggap mula sa ibang government agency. Ang proseso na ito ay tinatawag na Proof of Life Validation at napakahalaga na kayo ay mag-attend dahil kung hindi, ang inyong pensyon ay pwedeng ihinto. May mga seniors na nahinto ang pensyon nila dahil hindi sila naka-attend ng validation at pagkatapos ay nahirapan silang maibalik ang benepisyo dahil kailangan nilang mag-undergo ng bagong assessment. Kaya tandaan ninyo mga kaibigan, kapag may naririnig kayong announcement tungkol sa revalidation, i-prioritize ninyo ito at huwag ninyong palampasin. Kung hindi kayo makakapunta dahil sa sakit o mobility issues, mag-coordinate kayo sa barangay para makagawa ng special arrangement kung saan ang validation ay pwedeng gawin sa inyong bahay. Ang DSWD ay considerate naman sa mga ganitong special cases, kaya huwag kayong mag-worry na masyado. Tungkol naman sa coordination ng payout sa ibang government agencies, ang social pension ay separate sa SSS pension, GSIS pension, at sa ibang government benefits. Ibig sabihin, kung mayroon kayong anak na tumatanggap ng SSS pension bilang dependent, hindi ito makakaapekto sa inyong social pension basta't kayo mismo ay hindi member ng SSS o GSIS. Ang DSWD ay may coordination din sa PhilHealth para sa mga seniors na nangangailangan ng hospitalization. Kung kayo ay nag-qualify para sa social pension, automatically qualified din kayo sa PhilHealth Indigent Program kung hindi pa kayo miyembro ng PhilHealth. Ang ibig sabihin nito, kung kayo ay maospital, ang PhilHealth ay mag-shoulder ng malaking bahagi ng inyong hospital bill at ang social pension ninyo ay tuloy pa rin ang bayad. Ang maganda pa dito, mga kasama, ay ang senior citizen discount ay pwede pa rin gamitin on top ng PhilHealth benefit, kaya ang out-of-pocket expense ninyo ay malaki ang mababawas, kaya napakahalaga na alam ninyo ang lahat ng inyong karapatan bilang senior citizen para makuha ninyo ang lahat ng benepisyong dapat sa inyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa payout strategies para makapagtabi kayo ng kaunti mula sa inyong social pension. Alam ko na ang 500 piso bawat buwan ay hindi malaki. Pero kung alam natin kung paano i-maximize ang pera na ito, pwede tayong makatabi ng kaunti para sa emergency o sa future expenses. Una, kung pwede, huwag ninyong gastusin lahat ng 1,500 piso na matatanggap ninyo kada quarter sa isang araw lang. I-budget ninyo ito ng 3 buwan na around 500 piso kada buwan at i-allocate ninyo ang pera base sa inyong priority needs. Pangalawa, kung mayroon kayong maintenance medicine na binibili bawat buwan, gamitin ninyo ang senior citizen discount plus ang PhilHealth Medicine Assistance Program para makatipid. Ang tipid na makukuha ninyo dito ay pwede ninyong idagdag sa inyong savings. Pangatlo, kung kayo ay may small business o kaya naman ay may kakayahan pang magtrabaho part-time, gamitin ninyo ang social pension as additional capital or emergency fund. Maraming seniors ang gumagamit ng kanilang social pension bilang puhunan sa small sari-sari store o kaya naman ay bilang dagdag sa kanilang pension mula sa SSS o GSIS. At panghuli, kung may emergency o kaya naman ay may malaking gastos na darating tulad ng Pasko o birthday, magtabi kayo ng kaunti bawat quarter para may reserve kayo na pwedeng gamitin. Ang isa pang importanteng tip na gusto kong ibahagi ay ang tungkol sa mga scam at illegal fixer na nangaabuso sa mga seniors. Maraming reports na natatanggap ang DSWD tungkol sa mga taong nag-aalok ng guaranteed approval ng social pension kapalit ng bayad. Mga kaibigan, huwag kayong maniniwala sa mga ganito. Ang application para sa social pension ay libre at ang eligibility ay base sa objective assessment ng DSWD
at ng barangay. Walang tao na pwedeng mag-guarantee na kayo ay ma-approve kung hindi kayo qualified based sa criteria. Kung may nag-aalok sa inyo ng ganito, i-report ninyo kaagad sa barangay o sa DSWD para matigil ang kanilang illegal operation. Maraming seniors na nabiktima ng mga scammer na nangongolekta ng pera pero hindi naman nila na i-process ang application at sa huli ang senior na ang nahirapan. Kaya ingat palagi mga kasama at huwag kayong mag-trust ng basta-basta sa mga nag-aalok ng special services na may bayad. At dahil nandito na tayo sa dulo ng ating pag-uusap, gusto kong isummarize ang lahat ng importanteng points na dapat ninyong tandaan. Una, ang social pension para sa Oktubre 2025 ay maglalabas na sa ikalawang linggo ng Oktubre, pero depende sa inyong lugar kung kailan eksaktong ibibigay. Pangalawa, ang halaga ay 500 piso bawat buwan na binibigay quarterly o 1,500 piso bawat 3 buwan. Pangatlo, ang social pension ay para lang sa indigent seniors na 60 pataas na walang ibang pensyon mula sa SSS, GSIS o ibang government agency. Pang-apat, ang application ay libre at pwedeng gawin sa barangay. Panlima, siguraduhing updated ang inyong records at kumpleto ang inyong documents para iwas problema sa payout. At panghuli, huwag kayong mahihiyang magtanong at mag-avail ng lahat ng inyong karapatan bilang senior citizen. Mga mahal kong kababayan, ang social pension ay hindi lamang pera, ito ay simbolo ng pagkilala ng gobyerno sa inyong kontribusyon sa lipunan sa loob ng maraming taon. Kayo ang nagpunla ng puno na kinakainin natin ngayon at karapat-dapat lang na makatanggap kayo ng suporta sa inyong golden years. Kaya huwag ninyong sayangin ang oportunidad na ito. Kumilos na kayo ngayon, mag-apply kung hindi pa kayo enrolled at siguraduhing nakukuha ninyo ang lahat ng benepisyong dapat sa inyo. Dahil sa panahon ngayon na ang buhay ay mahirap, bawat tulong na pwede nating makuha ay napakahalaga. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa muli mga kasama, ingat palagi at God bless sa inyong lahat.